Gera sa Israel. Say na, malapit na ba ang rapture? Ang video na to ay patungkol sa gera doon sa Israel. At ito na ba ang sinyalis na malapit na ba ang rapture? Before panonood ng video na to mga tol, pakisubscribe sa YouTube channel kay The Bride of Christ TV. At pakisubscribe na din sa aking channel mga tol. At click na din yung notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Huwag kalimutan mag-react at mag-comment sa comment section kung ano ang masasabi nyo dito sa video na to mga tol. Hindi na natin patatagalin pa, panonoorin na natin to. Here in Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu says his country is now engaged in a quote long and difficult war. There have been killed in the past few days, and Israel's response has been swift, thousands of airstrikes. Sa mga videong yan, isa pong nakakalungkot na pangyayari na maraming nadadamay sa kaguluhan sa Israel. Pero wala na po tayong magagawa diyan dahil lahat po ng nangyayari sa Israel ay nakatakda na pong mangyari at lahat ng ito ay nakasulat na sa banal na kasulatan. Ayon sa Jeremias chapter 30 verse 3 to 8, sapagkat darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Huda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno, ito ay magiging kanilang muli. Ito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel at sa Huda. Narinig ko ang sigaw ng isang takot na takot, ng isang nasindak at walang kapayapaan. Isipin mong mabuti, maaari bang manganak ang isang lalaki? Bakit hawak-hawak ng bawat lalaki ang kanyang tiyan? Tulad ng isang babaeng manganganak, bakit namumutla ang kanilang mga mukha? Nakakatakot ang araw na iyon, wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya ay makakaligtas. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga leeg at kakalaging ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Ang verse na yan ay naisulat noong 607 BC. Ang pagbagsak ng Israel ay 2 beses ito nangyari. Noong 586 BC ng Babylonian captivity at 70 AD noong Roman siege. Ang sabi sa verse 8, hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. So ibig sabihin ang propesiyang ito ay hindi na sila maaalipin o babagsak na muli mula sa mga dayuhang bansa. Historically, after ng Babylonian captivity noong 586 BC, nangyari uli ang pagbagsak ng Israel. Noong 70 AD, panahon na nilusob sila ng mga Romano at nagkalat sila sa buong mundo. Ang sabi diyan, hindi na sila alipining muli ng mga dayuhan. Kaya ang Jeremiah chapter 30 verse 3 to 8 ay tumutukoy sa panahon ng Israel sa panahon ngayon. Kaya ang sabi diyan, hindi na sila maaalipin pa muli ng mga dayuhan. Kaya ang verse na ito ay sa panahon ngayon. Ngayon, alamin natin ang context. Basahin po natin sa umpisa. Ayon sa verse na yan, ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanilang muli. Kaya malinaw sa verse na yan, ang propesiyang ito ay tumutukoy sa Israel sa panahon po natin ngayon. Dahil ang Israel ay historically ay mahabang panahon na nagkalat sa daigdig. At bumalik lang ang lahi ng mga Hudyo noong 1948 ayon sa world history. Noong 1948 lang sila nakabalik sa utos ng United Nations. Kaya ang tinutukoy sa verse na yan ay timetable sa panahon natin ngayon. Panahon na ibinigay uli ng Diyos ang lupang pangako sa Israel noong 1948. Ngayon, ang sinabi sa verse na yan na ang kalagayan ng Israel ay gaya daw ng babaeng malapit ng manganak. Gaya na napag-aralan natin sa part 8, maraming verses sa Bible na ang Israel ay inahalin tulad sa babaeng malapit ng manganak, babaeng nagli-labor.
Kaya yung paghihirap ng Israel mula 70 AD hanggang sa panahon natin ngayon ay puro talaga kahirapan. Yan ang tinutukoy sa verse na yan. At sinabi sa verse 7 na nabanggit ang paghihirap para kay Jacob o yung tinatawag na Jacob's Trouble. Ang Jacob's Trouble na ito ay yung natitirang 7 years para sa timetable ng Israel. At ayon sa Book of Revelation, ito ay yung 7 years of tribulation. Kaya ang tunay na pangalan ng 7 years of tribulation in biblical terms ay tinatawag na Jacob's Trouble. Kaya ang Jeremiah chapter 30 verse 3 to 8 ay propesiya sa panahon ngayon at sa tribulation age ng Israel. At dahil ito ay propesiya sa panahon ngayon kung saan walang kapayapaan sa Israel, wala na po tayong magagawa dahil talagang nakatakda na pong mangyari ito. Kahit anong dasal o pray po natin magkaroon ng kapayapaan sa Israel ay hindi po ito mangyayari. Dahil nakatakda na po ang mga bagay na nakatakda sa Israel. Ayon sa pag-aaral, magkakaroon lang po ng tunay na kapayapaan sa Israel kapag naghahari na po si Kristo sa bansa nila at sa buong mundo. Ito nga po yung sa second coming of Christ pa. Kaya kung walang Jesucristo, walang kapayapaan po sa Israel. Sa nangyayari sa Israel, marami nagtatanong, ito na ba ang simula ng 7 years of tribulation or Jacob's Trouble? Dito na ba magsisimula ang World War III? Nasa panahon na ba tayo na malapit ng mag-rapture? Ano ba ang accurate prophecy ng Bible tungkol sa nangyayari ngayon sa Israel at sa Hamas? Sa ating pag-aaral, gawa tayo ng sketch kung saan na tayo sa prophetic timetable. At sa ating sketch, ilagay po natin yung oras ngayon at yung 7 years of tribulation. Ang oras ngayon ay kaguluhan sa Israel at Hamas, kaya ilagay po natin ito sa ating present time. Ngayon ang tanong, ano ba yung giyera sa Israel ngayon? Ito na ba ang Gog and Magog War? Panoorin po natin ang video na ito na aking na-vlog noong July 2023 or 3 months ago tungkol sa pagsiklab ng giyera sa Israel laban sa mga Arabong bansa. Panoorin po natin. Well, merong isa pang propesiya ng digmaan sa Israel na nakasulat sa Ezekiel na hindi pa po nangyayari sa kasaysayan ng Israel. Ito ang propesiya ng Gog at Magog. Ang nakakaintriga dito ay mga Arabong bansa ang involved sa propesiyang ito. Ito ay nakasulat sa Ezekiel chapter 38 hanggang chapter 39. Hindi ko na po babasahin ang lahat ng verses. Ang babasahin ko lang ay yung mga verses na nagde-describe sa mahalagang talata tungkol sa Gog and Magog, kaya basahin na po natin. Ang sabi sa verse 2, Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Gog sa lupain ng Magog na pangunahing pinuno ng Rosh, Meshech at Tubal, at magsalita ka ng propesiya laban sa kanya. Sa verse na yan, pinapakita na si Gog ay tao. Si Gog ay pinuno mula sa lupain ng Magog at ang kaharian ng Magog ay Rosh, Meshech at Tubal. Ang tanong, saan kaya sa mapa ng mundo yung lugar ng Magog? Ang sabi kasi sa chapter 39 verse 2, babaliktarin kita at mula sa dulong hilaga, ikaw ay tataboy sa kabundukan ng Israel. So idagdag natin sa ating listahan na ang Magog pala ay nasa dulong hilaga, which is understood na ito ay dulong hilaga ng mundo. Kung guguhit ka ng isang linya papuntang hilaga mula sa lupain ng Israel, hindi maiiwasang makarating siya sa bansang Russia. Ang Russia ngayon ay kumakalat sa sakop nito mula silangan at kanluran ay mga 6,000 miles. Kaya hindi maiwasang matumbok ang Russia kung mula sa bansang Israel ang pagguhit. Kaya ilagay natin sa ating listahan na ang Magog pala ay ang lupain ng Russia. Ngayon, ano ba ang sakop ng Magog o Russia? Una, yung Rosh. Ang Rosh ay mga tao sa Russia. Ayon sa kilalang Bible scholar ng end times na si John F. Walvoord, sa kanyang eschatological chapter 6 na pinamagatang The King of the North,
Kanyang pinapaliwanag dito ang link ng Rosh sa Russia. Sabi din sa article na yan, Rosh may be the root of the modern term Russia. In the study of how ancient words come into modern language, it is quite common for the consonants to remain the same and the vowels to be changed. In other words, Rosh, if the vowel O is changed to V, it becomes the root of the modern word Russia with the suffix added. Ang salitang Rosh daw ay maaring ugat na modernong termino ng Russia sa pag-aaral na kung paano napasok ang sinaunang salita sa modernong wika, kung saan ang Rosh na to sa mamamayan ng lupain ng Magog tinawag na Russia. Kaya tinawag na Russia ang lupain ng Magog. Ang Meshech at Tubal naman ay nabanggit dito sa article na ito. Sabi dyan, the two terms Meshech and Tubal also correspond to the some prominent words in Russia. The term Meshech is similar to the modern name Moscow, and Tubal is similar to the name of one of the prominent Asiatic provinces of Russia, the province of Tobolsk. Ang Meshech ay nakuha sa modern name na Moscow at ang Tobolsk naman ay isang probinsya sa Russia ngayon. It seems na ang tinutukoy talaga dito ay yung kilalang lugar sa panahon natin ngayon. Kaya sa ating listahan, ang term na Russia, Moscow at Tobolsk ay talagang tumutukoy sa Gog and Magog. Maraming Bible scholars ay iisa ang kanilang sinasabi na pareho sa article na ito. At yan din po ang aking paniniwala. At sinabi din diyan na may kaalyadong bansa din ang Russia o yung Magog. Kung babasahin natin ang chapter 8, verse 5 to 6, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at naka-helmet. Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang hukbo na Bet-tagorma hanggang sa dulong Hilaga, pati ang buong hukbo nito at kalalakihan ng marami pang bansa. So ang mga bansa ng kaalyado ng Magog o Russia ay ang Persia, Ethiopia at Libya. Kasama dito ang Gomer at Tagorma na nasa gawing Hilaga din sa verse na yan. Ang mga bansang ito ay mga ancient o sinaunang panahon pa. Since ito ay tumutukoy sa end times war o sa panahon natin, pinapakita dito yung mga lokasyon sa modern map natin ngayon. Una, ang Persia. Ang unang Persia ay sakop ang modernong bansa sa panahon natin ngayon ay ang Iran, Afghanistan at Pakistan. Pangalawa, yung Ethiopia. Ang Ethiopia sa panahon natin ngayon ay yung Ethiopia, Sudan at Somalia. Pangatlo, ang Libya, which is ito ay Libya pa rin sa panahon natin ngayon. Pang-apat na pangkat ay yung Tagorma at Gomer. Ang Tagorma ay modern Turkey sa panahon natin ngayon. Ang Gomer ayon sa Wikipedia ay nasa ilalim ng Russia. Ang sabi diyan, the Hebrew name Gomer refers to the Cimmerians who dwelt in what is now southern Russia. Ang southern Russia ay Turkey, kaya ang Gomer ang tumutukoy din sa bansang Turkey. Kaya tama ang sinasabi sa verse kanina na ang Gomer pati ang kanyang hukbo at ang Bet-tagorma hanggang sa dulong Hilaga. Ang Turkey ay hilaga din ng Israel, kaya ang theory natin ay tugmang-tugma at harmonize sa sinasabi ng Biblia. Kaya kung i-update natin ang ating listahan, ang kaalyadong bansa ng Russia na lulusob sa Israel ay ang Iran, Pakistan, Afghanistan na sakop ng Persia. Ang Ethiopia, Sudan at Somalia na sakop ng Ethiopia. Ang Libya at Turkey naman ay dating sakop ng Gomer at Tagorma. Pinapakita dito na ang komunistang bansang Russia at ang kaalyado nito ay mga Arabong bansa sa panahon natin ngayon. Sila ay kalaban ng bansang Israel na propesiya na sa Biblia at mukhang dito natutuldukan ng Diyos ang Arab-Israeli conflict na hindi matapos-tapos sa panahon natin ngayon. Ang tanong, saan ba sa end times tatiming ang Gog and Magog war na ito? Ngayon, basahin natin ang chapter 39 verse 9. Pagkaganap ng mga bagay na ito, ang mga tagalunsod ay lalabas sa bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit ng pandigma, pananggalang, pana, palaso, punyal at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat na panggatong sa loob ng 7 taon. Talon po tayo ng verse 11. Sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel.
ang libis ng manlalakbay sa silangan ng mga dagat ng patay. Doon sila ililibing kasama mga makapal na taong kasama niya. Ang libingang ito'y tatawaging libis ng hukbo ng Gog at lilisa ng mga manlalakbay. Sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang 7 buwan bago mailibing ng mga Israelita ang lahat ng bangkay. Sa verse na yan, nagpapakita na ang Gog o Russia at mga Arabong bansa ay matatalo. Yung armas nila ay gagawin daw panggatong sa loob ng 7 taon ng mga Israelita o ng Hudyo. 7 taon? Di ba ang tribulation age ay 7 taon din? At ililibing ng mga Israelita ang mga bangkay ng kanilang kaaway na tatagal sa loob ng 7 buwan. Mukhang pinapakita dito na mangyayari ang paglusob ng Russia at mga Arabong bansa bago o pagkasimula ng 7 years of tribulation. Dahil 7 taon daw gagawing panggatong ang mga armas ng kalaban ng Israel. Pinapakita yung timing nito ay magsisimula sa first 3.5 years. Ngayon, may ilang nagtuturo din ng eschatology na hindi sa first 3.5 years magkakaroon ng paglusob ang Gog and Magog, kundi ito daw ay pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo. Ito ay nakasulat sa Revelation chapter 20. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindamin ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lunsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang kampon ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw at sa huwad na propeta. Magkasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ayon sa sketch na ito yung mangyayari pagkatapos ng 7 years of tribulation, pagkatapos ng paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mahalagang maintindihan natin na ang Gog at Magog ni Ezekiel ay iba sa sinasabi sa Apokalipsis. Una, sa labanan ni Ezekiel, ang hukbo ay nagmula sa hilaga at kasangkot ang isa sa ilang mga bansa. Ang labanan sa Apokalipsis ay kasangkot ang lahat ng mga bansa na may hukbo mula sa lahat ng direksyon. Pangalawa, hindi binanggit si Satanas sa konteksto ng Ezekiel. Sa pahayag, malinaw na pinangalanan ng konteksto si Satanas bilang pangunahing karakter. Pangatlo, kung ang labanan ni Ezekiel ay pareho ng binabanggit sa Revelation, hindi na kailangang ilibing ang mga patay sa loob ng 7 buwan at gawing panggatong ang armas ng kalaban sa loob ng 7 taon dahil ang huling labanan ay agad na sinundan ng Great White Throne Judgment. Pang-apat, ang labanan sa Ezekiel ay ginamit ng Diyos upang ibalik ang Israel sa Kanya. Sa Apokalipsis 20, ang Israel ay naging tapat sa Diyos sa loob ng 1,000 taon o yung Millennial Kingdom. Kaya hindi after millennial ang Gog and Magog invasion. Dahil ibang Gog and Magog ang binabanggit sa Revelation chapter 20. Ang Gog and Magog sa Book of Revelation ay ating pag-aaralan sa part 15. Sa ngayon, malinaw na sa atin na ang Russia at mga Arabong bansa na gaya ng Iran, Pakistan, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, Somalia, Libya, Turkey ay posibleng sila ay sinasabi sa Ezekiel na loloobin ng Diyos na lumusob sa bansang Israel sa mga huling araw sa pagsisimula ng 7 years of tribulation. Naniniwala ako na ito'y mangyayari pagkatapos ng covenant ng Antikristo sa bansang Israel na nakasulat sa Daniel 9:27. Na ang Antikristo o yung pinaka-head ng United Nations ay may ipag-peace treaty sa Israel na susuporta nila ang pagtayo ng Third Temple at usapang kapayapaan sa pagitan ng Hudyo at mga Muslim. Malamang ang pagtayo ng Third Temple ang dahilan kung bakit magagalit ang ilang Muslim sa Middle East sa pagtayo ng Third Temple. Bagamat may peace treaty ang Israel at mga Arabong bansa na itayo ang Third Temple, hindi lahat ng Arabong bansa ay sasang-ayon sa pagtayo ng Third Temple. Kaya yung mga bansang kasama ng Russia na lulusob sa Israel ay yung mga Arab Muslim countries na lulusob sa Israel. Sa una, talagang magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East pagkatapos ng 7-year covenant ng Antikristo na kapayapaan between Arab and Israel. Ngunit pagkatapos ng kapayapaan, pagsiklab ng digmaan ang kasunod.
Isa pa dito na nag-harmonize ang scripture ay yung sinasabi din sa propesya ni Ezekiel na dito sa chapter na ito. Sabi dyan, yung Gog at Magog daw ay lulusob sa isang bansang itinayong muli mula pagkaguho at isang lugar na dating tiwangwang at walang naninirahan. Meaning, tinutukoy dito na yung Israel daw ay dating lupang tiwangwang at walang naninirahan. Gaya ng sinabi ko kanina, mula 70 AD hanggang 1948, ang lupang pangako ay walang nakatirang mga Hudyo. Kaya ito ang tinutukoy ng Diyos kay Ezekiel na isang lugar na dating tiwangwang at walang naninirahan. Kaya ang paglusob ng Russia dito ay timing talaga sa first part ng 7 years of tribulation. Ang paglusob ng Russia at mga Arabong bansa sa first 3.5 years ay harmonized din sa sinasabi ng 7 selyo. Sa part 6, ang unang kabayong puti ay sumisimbolo sa paglitaw ng Antikristo. Pero kasunod niya ang pulang kabayo na sumisimbolo sa isang malawakang digmaan o World War. Ang sabi sa Revelation chapter 6 verse 4, isa namang kabayong pula ang lumitaw na nakasakay at binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang malaking tabak na sinasabi diyan sa Greek ay mega, means huge. Gaya na napag-aralan natin sa part 6, ito ay World War o posibilidad na ito na yung World War 3. Gaya na napag-aralan natin sa part 6, ang pulang kabayo ay communist spirit na siyang nagkalat sa buong mundo. Kaya ang nakasakay sa pulang kabayo ay isang leader na kilalang komunista. Ngunit sa pag-aaral natin ngayon, verse by verse, na tinutukoy kung sino nakasakay sa kabayong pula, mukhang ito ay Russia. Kaya ang paglusob ng Russia at mga Arabong bansa sa Israel ay mauuwi sa isang World War. Naniniwala ako na sa 7 years of tribulation sa first half ng unang taon, mangyayari ang World War na ito, na involve ang bansang Israel at kakampi ng Israel, malamang ang United Nations dito. Kaya may posibilidad na ang Amerika, European Union, ang Japan ay madadamay sa World War na ito. Since ang Russia ay alam naman natin na sila talaga ang komunistang bansa noong pa man, bagamat ngayon ay hindi na, pero ang kaalyado niyang China, North Korea na komunista ay masasangkot sa gulong ito. Kaya sa unang bahagi pa lang ng tribulation, posibleng nuclear war ang mangyayari sa birth pains. Dahil sa middle of tribulation, ang mga matitinding nuclear bomb ay nakapropesiya na sa Bible. Isa ito sa 7 trumpeta na pag-aaralan natin sa part 10. Alam naman natin sa panahon natin ngayon na ang Russia ang nagsusupply ng mga armas sa mga Arabong Muslim na bansa na kalaban ng Israel. Pero pa yung kayamanan ng China para suportahan ang Russia at North Korea. At ang mga pangunahin sa United Nations na bansa na gaya ng US at European Union ay kaalyado ang bansang Israel. Ang lahat ng paksyon na ito sa mundo ay atin ang napag-aralan sa part 6. Kaya nakakatakot na World War ito kung magsasalpukan ng mga bansang ito sa panahon natin ngayon. Kaya sobrang lapit na natin kaibigan at mukhang hindi na tayo aabutan ng kamatayan dahil sa mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Ang Gog at Magog ay ready na sa panahon natin ngayon. Ang giyera sa Ukraine at Russia at tensyon ng China sa West Philippine Sea ay hindi diyan magsisimula ang World War. Maliwanag sa pag-aaral natin na sa bansang Israel sa Middle East magsisimula ang posibleng World War 3. Kaya bantayan po natin ang bansang Israel at lagi po tayong manood at lagi po tayo nawa maging update kung anong nangyayari sa bansang Israel sa panahon natin ngayon. Kaya ang inaantay na lang natin ay maitayo yung Third Temple, daan para lumantad ang Antikristo na siyang kasunod ng pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. So maliwanag diyan na ang Gog at Magog ay mangyayari pasok sa loob ng 7 years of tribulation. Mangyayari ito after lumantad ang Antikristo. At yung nababalitaan natin ngayon na involve ang Iran sa pagsuporta nito sa Hamas laban sa Israel. Dahil ayon sa news, ang Iran ay sumusuporta sa mga Hamas. Nandiyan na rin ang Russia na nasa kalagitnaan din ng gyera laban sa Ukraine.
At anytime pwede rin sumiklab ang digmaan laban sa Lebanon at sa Syria. Nandyan na rin ang US at Western countries na posibleng pagmulan din ng Antikristo na siyang sumusuporta sa Israel ngayon. Andyan na po ang cast ng End Times Nation ng Revelation. So ang tanong, pasok na ba tayo sa 7 years of tribulation? Well, ayon sa pag-aaral natin ngayon ay hindi pa. Dahil ang Gog and Magog War ay mangyayari pa yan pagkatapos lumantad ng Antikristo. Remember, ayon sa Revelation chapter 6 na 7 selyo, bago lumabas ang pulang kabayo na kumakatawan sa World War, ay lalantad muna ang Antikristo o yung puting kabayo. Kaya paglitaw muna ng Antikristo bago magkaroon ng World War III o yung Gog and Magog. Kaya ang nangyayari ngayon sa Israel at Hamas ay hindi pa po yan ang gyerang sinasabi sa Apokalipsis. Dahil wala pa pong Antikristo sa panahon ngayon at wala pa pong Third Temple. And speaking of Third Temple, kung tutuusin, pwede naman magsimula ang 7 years of Jacob's Trouble kahit wala pang Third Temple. Dahil sa makabagong teknolohiya ngayon, mabilis na po magtayo ng building. Kung i-google mo ang fastest construction building in the world, ang pinaka top 5 ay sa loob lamang ng 3.5 hours. At ang pinakamabagal daw ay yung 19 days lamang ay yung Mini Sky City sa China. Kaya pwedeng maitayo ang Third Temple bago lumantad ang Antikristo o pagkatapos lumantad ang Antikristo. Pero hindi magsisimula ang 7 years of tribulation kung walang Antikristo. Yan ay ayon sa Daniel chapter 9 verse 27 na napag-aaralan natin. Kaya sa sketch natin, ilagay natin ang Gog and Magog War pagkatapos ng Antikristo. Kaya ang Antikristo ang simula ng 7 years of tribulation. Gaya na napag-aaralan natin sa Katapusan ng Mundo series. Ngayon, hindi lalantad ang Antikristo kung walang kaguluhan sa Israel. Ang kaguluhan sa Israel ngayon ay maaring maging tulay para lumantad na ang Antikristo. Dahil ayon sa Daniel 9:27 na ayon din sa mga Bible scholars, ang Antikristo ang magbibigay ng 7-year peace covenant sa pagitan ng mga Arabong bansa at sa Israel. Meaning, ang 7-year covenant na ito ay kasunduan ng Antikristo ng Israel at Arabong bansang kalaban ng Israel. Kaya posibleng pagkatapos ng gerang ito ng Hamas at Israel ay lilitaw ang Antikristo. Kaya bantayan ninyong mabuti kung sino yung taong magpapakalma sa conflict ng gerang Hamas o Israel. Again, inuulit ko, bantayin po nating mabuti kung sino yung taong magpapakalma sa conflict ng gerang Hamas at Israel. Dahil ang kaguluhan sa Israel ngayon ay pwedeng maging daan para lumantad na ang Antikristo. Ngayon, kung ang ending ng Hamas-Israel conflict na ito ay nauwi din sa kapayapaan na walang namamagitan, meaning maaring ibang pagkakataon o ibang paraan lumantad ang Antikristo. Pero kung ito ay lalala pa at sumiklab ang Arab-Israeli war, pwedeng lumantad ang Antikristo. Ngayon, let's say na kung ito ay lumala, ilagay natin sa sketch na yung Israel at Hamas conflict bago mag 7 years of tribulation. Ngayon ang tanong, saan tatiming rapture dito? Bago ba lumantad ang Antikristo? O pre-tribulation ba? After ng World War? O sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation ba? O wala naman talagang rapture kundi sa second coming of Christ ang rapture? Well, meron pong verse sa Bible na kailangan mag-rapture muna bago lumantad ang Antikristo. Ito'y aking naipaliwanag sa Katapusan ng Mundo Part 3. Panoorin po natin. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Malinaw na malinaw sa verse na ito na hindi lalantad ang Antikristo hanggat may pumipigil pa. At kung maalis na ang umahadlang o yung pumipigil, lalantad na si Antikristo. Kung titingnan nyo ang sketch na ito, ayon sa napag-aralan natin sa part 1, ang Antikristo ang nagpasimula
ng 7 years of tribulation. So ibig sabihin, hindi mangyayari ang 7 years of tribulation hanggang hindi naaalis yung humahadlang o yung pumipigil. Ngayon ang tanong, sino yung binabanggit dito na pumipigil? Para matuloy na yung 7 years of tribulation. Sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 8 na ang banal na espiritu ay siyang sumusumbat o nagko-convict sa sanlibutan kung ano ang kasalanan, kung ano ang pagiging matuwid, at kung ano ang kahatulan sa Diyos. Kaya kapag nawala ang banal na espiritu, ito ay hahantong sa lubos na paglaganap ng kasamaan dito sa mundo. Pero ang banal na espiritu ay omnipresent. Remember, Diyos siya. Kaya imposibleng ang banal na espiritu ang tinutukoy din dito. Pero may sinasabi ang Biblia na ang banal na espiritu ay nanananahan sa mga mananampalataya o ang kanyang iglesia. Kaya nga tinawag silang templo ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos na nanananahan sa katawan ng bawat believers. Ito ay nakasulat sa 1 Corinto chapter 6 verse 19. Ang iglesia o ang mananampalataya ay ilaw ng sanlibutan ayon sa Mateo chapter 5 verse 14. At kung wala sila, napakadali nating makikita ang Antikristo at pwede na niyang linlangin ang sangkatauhan. Totoo nga naman na kapag ang Antikristo ay lumitaw ngayon, bilyong-bilyong mga Kristiyano sa buong mundo ay ilalantad siya. Lalo na sa panahon natin ngayon, laganap ang social media. Kaya nga naman tama ang Biblia na kung ang church ay mawawala sa mundo, maiiwan yung mga totoong walang alam sa Biblia, mga walang alam tungkol kay Kristo, at walang malinaw na mga kapatid na ang tamang timing ng rapture ay mangyayari bago pumasok ang natitirang 7 years para sa Israel. Ito yung tinatawag na Jacob's Trouble. Make sense nga naman kasi ito yung panahon na rin ng Israel. Kaya ang rapture ay mangyayari muna bago pumasok ang 7 years of tribulation. Ngayon, update natin ng timetable. Kung after ng Israel-Hamas conflict ay paglitaw ng Antikristo at bago lumitaw ang Antikristo ay kailangan maalis ang humahadlang, which is tayong mga Kristiyano ang humahadlang, meaning gahibla na lang ang oras para mag-rapture. So ibig sabihin pagkatapos ng sigalot ng gera sa Israel ay rapture na kaya? Posible kayang itong taon na ito o next year na ang rapture? Well, iwan ko na lang po sa inyo ang kasagutan. Ang mahalaga sa content na ito ay bigyan kayo ng babala dahil malapit nang pumasok ang mundo natin sa Book of Revelation. Kaya ang wabing ng Diyos sa iyo kaibigan, kung hindi ka pa siguradong ligtas, aba, panahon nang alamin mo kung paano maligtas bago maging huli ang lahat.